Hi and hello there Aquarius! Bago natin simulan ang inyong June 2026 messages para sa buwan na nga ito, batiin muna natin everybody. Hi sa ating mga bagong viewers and subscribers. My name is Yan, returning Buyers. Thank you so much kung hindi niyo pa mga babes. Meron pa tayong isa pang channel link down below lang sa ating description box. Kaya kung interesado, click lang yan para makarating kayo doon. Araw-araw nag-upload din tayo ng collective readings for all signs there. Kung hanap ninyo, no, ay reading per zodiac sign, dito naman sa ating main channel ngayon matatagpuan. So, sa mga cross-watchers ni Aquarius, welcome ka rin. Kung may Aquarius placement sa natal/birth chart, welcome din kayo. So, let us see your June 2026 messages. Thank you so much, Archangel Michael, Guardian Angels of Aquarius. Can we get messages for them, please? What does Aquarius needs to know for the month of June 2026? June 2026 messages para kay Aquarius. Just take only what resonates, guys. Aquarius, June 2026. Okay, let us see the energies para sa inyo. Meron kayo ritong Knight of Pentacles, Ten of Coins, Tower, Nine of Wands, Three of Swords, King of Wands, Two of Swords para sa ating bottom of the deck, the Moon, and the Six of Swords. Okay. So, nakakita ko dito ng energy, no? Ito ay parang family member here, no? It could be your family member, but it could be also the family member here of the person you're connecting with. Might be your boyfriend, girlfriend, yan, no? Yang mga ganun, okay? Or pwedeng nililigawan nyo, basta mga ganyan. Yung hindi pa kayo kasal, no? Pero, maaari kasi na yan ay mapag-usapan ninyo dito, no? Pero, mayroon ako nakikita rito, no? Na parang, may family member either sa side mo or sa side niya na pangiti-ngiti 'no or parang okey lang, kunwari parang tanggap kayo ganyan 'no, pero ang dami niya ritong parang hindi magandang, sinasabi sa'yo or either sa ka-connect mo, 'yan 'no. Ganito 'yan, kunwari ikaw yung, parang meron ditong family member, pangiti-ngiti lang siya dun sa partner mo pero hindi niya yung gusto for you. Parang meron ditong issue na parang nakakasira sa family 'no, parang mga gano'ng klase ng energy. Bigyan ko kayo ng energy, pero I mean bigyan ko kayo example 'no, para ma-gets niyo ito. Eh, kunwari ganito, wala namang masama kung ikaw ay single mom or single dad. Alam naman natin lalo na ngayon 'no, sa ating, world ngayon, 'yan ay parang, halos tanggap na 'no. Pero may mga parang mga family members pa rin na may pagka-classic, tradisyonal 'no. Siyempre hindi naman natin puwedeng, pakialaman kung ano yung paniniwala or parang gusto ng bawat isa 'no. So, parang meron ditong parent on your side 'no, lalo na kung ikaw yung sa side mo single ka na wala kang, anak or whatever, pero yung partner mo meron na, okey. Possible na ngumingiti lang rito yung family member mo pero hindi yun tutol yun sa inyong pagpapakasal 'yan 'no, dahil nga meron na yung anak 'yan 'no. Hindi lang magawang masabi ng family member pero hindi yun talaga lubos na tanggap yung partner mo and vice versa yung kung ikaw naman yung may anak ta's yung partner mo naman yung wala, yung family niya rito, 'yan 'no, parang may energy rito, conflict 'yan, eh, tignan mo, Ten of Pentacles to the Tower, 'yan, okey. So, hindi ko naman sinasabing maghiwalay na kayo ngayon. Kasi una sa lahat 'no, hindi tayo dito judgmental, sinasabi lang natin dito yung diretsong nakikita natin 'no. So, nasa inyo yan kung yan ang inyong situation. Pero siyempre may energy pa rin dito na wag kayong masyadong, malungkot kasi puwedeng matanggap pa rin 'yan. Yun nga lang medyo matagal with the moon, yun 'no, matagal 'to. Pero kung talagang, gusto niyong ituloy ang inyong connection ng iyong person, 'yan, okey. Maaaring makuha pa rin 'no, yung pagtanggap pero medyo matagal-tagal lang, 'yan, okey.
So, maliban din diyan, another message sa love life naman 'no, kung hindi naman ganyan ka-complicated 'no, para naman dun sa mga abangers lang, lalo yung mga single Aquarians diyaan. Mukhang meron ditong new love na magpapakita sa inyo this June. At ito ay maaaring maging katrabaho niyo raw na maaaring magsimula kayo dito sa magkasamang lunch-lunch, 'yan 'no. "Uy, puwede ba ako sumabay sa'yo?" 'Yan, wala kasi akong kasama mag-lunch, ayan 'no. Maaaring ma-develop itong inyong friendship to something deeper like yung love connection. So may high chance na ma-develop ang feelings with this person. New person ito na nakita ko nice naman siya dito at maaring may energy mahilig siya sa manga, anime, no, yan. So, nakita ko dito. Pero hindi ko siya nakikitang masyado nag-games, like let's say Mobile Legends or ano 'to, COD or Counter-Strike, yan, mga gano'n. Pero more likely dun siya sa parang manga, anime, yan, parang nanonood siya ng mga ganyan, okey, sa Netflix may mga ganyan. So, yan, diyan siya mahilig at may posibilidad na nagkolekta rin siya rito ng mga parang kunwari Gundam, mga gano'n 'no, collectibles. Example lang yung Gundam, it could be anything, okey, or any anime na favorite niya. Okay. So, maliban din diyan, nakita rin tayo dito ng energy 'no, that with the Three of Swords. By the way, sa mga nalilito 'no, yung mga binabanggit kong mga parang specific na sign, yung mga sign na yun ay para sa mga specific viewers lang 'no. Pero yung iba, mga babes, na maaaring iba yung sign sa inyo 'no. So, hindi ibig sabihin na porket hindi yun yung sign na lumabas ay hindi na para sa inyo for claiming yung message na yun, okey? Para malinaw. So, tuloy ulit natin dito. So, meron ako ditong nakikita 'no, na ito ex mo talaga 'to, Aquarius 'no, with the Three of Swords energy. May energy na itong tao na 'to 'no, ay makipag-usap sa inyo sa bandang patapos na ang June. Ang taong ito ay namomroblema sa kanyang kaperahan at maaaring ito yung dahilan 'no, kung bakit siya makikipag-usap sa'yo. One, either mag-e-explain siya kung ba't hindi siya nakakapagsustento kung may anak kayo nito. Okay, or two, kung wala naman kayong anak nito, na-explain niya rito na about money kung bakit siya rito naligaw ng landas. So, kasi nagkaroon rito ng parang nagsarili, selfishness, greediness with this Nine of Wands energy. Yan, kaya nasira ang inyong connection dati. That is definitely here your ex lover. Okay. So, nakita ko dito ng energy na maaaring magkaroon ka rito ng kutob 'no, na maaaring sa isang place 'no, ay parang hindi maintindihan bakit gusto mong umalis dun, pero kakarating mo lang 'no. Yun kasi yung parang klase ng kutob 'no, para ma-save ka from some kind of accident or incident. Yung iba literal na accident yun na parang, "Ay, alis na nga ako dito," pero ewan ko kung bakit, parang gusto ko lang umalis 'no. And then right after 'no, an accident meron palang magte-take place doon, okey? O yung iba naman hindi daw po accident, pero parang may incident na iniiwasan na makita mo, kasi para maprotektahan yung emotions mo. Yun yung nakita ko rito. So, parang kunwari, meron kang dating friend na nakagalit 'no, na parang as in sobrang galit na galit talaga kayo sa kanya 'no, to the point na hindi inaalaw ni universe na mag-cross ang paths ninyo kasi maaaring maapektuhan ka. Itong araw pa naman na ito na lumalabas ay isang happy day para sa'yo. So, ayaw ni universe na masira 'yan. Yun, see, very understanding talaga si universe 'no. So, ayun, sorry about that commercial mga babes. Ituloy na natin yung ating pinag-uusapan. Sa iba pang mga mensaheng nakikita ko rito, ha, meron ditong Two of Swords energy. So, maaaring meron ditong sitwasyon kung saan parang gusto mo na maging direct, no, sa gusto mong sabihin sa isang person, no. Pero nakikita ko rito, no, na kaya ayaw mong direktang sabihin ito dahil maaaring ang kaharap mo ay may pagka-emosyonal, ayan, no. So, parang ewan ko, maaaring sa workplace kasi ito mangyari 'no. So, parang hindi rin kasi kayo close ng taong ito. So, baka katrabaho mo siya pero parang siguro maiinis ka sa kanya 'no, kasi ganito ganyan 'no, yung work niya rito, yung output ng work niya rito na hindi ayos 'no. So, parang may energy rito na parang gusto mo sanang sabihin ito ng diretso,
para nga naman mas maintindihan ng mabilis, pero parang may pagka-emosyonal yung kaharap mo, so parang hindi mo alam paano mo yun sasabihin. So, maaaring dito, okey, hindi ka kaagad makapagsalita or makagawa ng aksyon or hindi mo agad masabi dito kung ano yung nais mong sabihin kasi hinahanapan mo pa ng nice words. You're so thoughtful, kasi may mga tao na diretso talaga na sinasabi yun 'no, parang bahala ka kung masaktan ka. But you gusto mo pa rin maparating dito 'no, yung, ayusin niya yung work niya but at the same time 'no, you will not really, hurt 'no, yung kanya ritong, emotions 'no, by using the right words, okay. So, maliban din diyan, Aquarius 'no, last but not the least message natin para naman sa iyong kaperahan dito, nakikita ko 'no, that with the 9 of Wands 'no, meron ditong mga kailangan ka rito na, unahin na pagkagastusan na nakikita ko rito na may makikita ka rin na gusto mong bilhin 'no, pero okey, huwag ka masyado diyan mag-focus 'no, sa mga gastusin ng wants. So, dahil nakikita ko rito na may mga kailangan ka rito na unahin. Okay at, may posibilidad rin dito 'no na maaaring kinakailangan mo ring magtabi kasi maaaring baka may bigla kang pagkagastusan. Huwag mag-alala hindi ko naman nakikitang emergency 'yun 'no, pero siyempre mas maganda pa rin yung lagi kang may handang extrang money, 'yan 'no, savings ganyan. Okay so ito yung mga mensaheng nakuha ko para sa'yo, Aquarius. Maraming salamat sa oras mo. Again, I'm Yuriana Oni for the girls and Yana Duna for the boys. Sana ngayong love and light. Yun yun.